Nagbabalik po ang unang balita mga igan, tatlong bahay sa barangay Cruz na Ligas sa Quezon City nasunog kahit pa maulan ang panahon. Isang fire volunteer naman ang nasugatan matapos mahulog mula sa bubong. Narito ang report ni Oscar Oida. Hindi nahadlangan ang may pagbuhos ng ulan ang sunog na tumubok sa tatlong bahay sa may barangay Cruz na Ligas, Quezon City mag-aalas 11 ng gabi. Naiwang kandila raw ang pinagmula ng apoy na umabot sa ikalawang alarma. As of now, under investigation pa. Pero ano pinakasuspecha sir? Hindi natin pa masabi. Palibhasa ay mabilis ang naging pag-responde ng mga bumbero. Di naman na kumalat pa ang apoy at agad na kontrol, wala pang isang oras ang nakalilipas. At bagamat walang nasaktan sa mga residente na naninirahan sa mga natupok na bahay, isang fire volunteer naman ang minalas na mahulog mula sa bubungan. Umakyat sa bubong para ma-penetrate agad yung exact location, yung pinaka-origin. Base sa ano namin, sa interview ko, nalaglag siya mula sa sumagi sa hose. Kinilalang fire volunteer sa pangalan Dennis Mailog. Agad naman siyang naisugod sa ospital. Tinatayang aabot sa 800,000 pesos ang kabuuang halaga ng pinsala bunsod na nangyaring sunog. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Sa Quezon City pa rin, isang lalaking patay sa pamamaril sa panulukan ng Roosevelt at Del Monte Avenue. Agad namang nakatakas ang mga suspect. Nagbabalik si Oscar Oida. Nakatakbo pa ng ilang metro at tricycle driver na si Roger Cardino bago lumagapak sa kanyang kamatayan sa panulukang ito ng Roosevelt at Del Monte sa Quezon City. Tinatayang alas 10:30 ng gabi nang bigla na umunang pagbabarili ng dalawang armadong lalaki ang biktima. Nadulas siya dyan, pinutukan siya ng dalawang putok. Tapos siguro naubusan na ng bala yung isa. May dumating na isang may baril ulit. 5 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang agad na kumitil sa buhay ng biktima. And then naka-recover tayo ng isang shell casing na hindi pa natin alam kung anong uri ng kalibre. So sasabihin natin to sa crime lab for examination. Matapos ng pamamaril, basta na lamang daw lumayo ang mga salarin na parang walang nangyari. Bagamat may mga nakasaksi sa pangyayari, di na mukha ng mga suspect pagkat kapwa ito naka-helmet. Hindi naman matanggap ng mga kapatid ng biktima ang nangyari. Anila, wala raw silang maisip na dahilan para sapitin ni Roger ang ganitong klase ng katapusan. Walang mabait po yan. Good boy nga ako yan sa mga dito. Gawa ng mabait po siyang tao dito. Marunong makisama ho. Ito unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. ₱22 dagdag na Emergency Cost of Living Allowance o ECOLA na inaprubahan ng Regional Wage Board sa NCR ikinadismaya ng mga labor group. Malayong-malayo raw ito sa iginigiitilang 125 pesos across the board wage increase. Narito ang report ni John Consulta. Mariin pa rin ikinigiit ng Kilusang Mayo 1 ang hiling nitong 125 peso across the board wage hike. Pero nauwi sa wala ang kanilang ginawang pangangalampag. Kahit kasi ang mas mababa ng wage hike increase petition ng Trade Union Congress of the Philippines, hindi pinagbigyan ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng Metro Manila. Sa halip na aumento sa sahod, 22 pesos na Emergency Cost of Living Allowance o ECOLA lang ang inaprobahan ng Wage Board para maalalayan pa rin ang mga negosyo sa Metro Manila. Kaya mula 404 pesos, aakyat sa 426 pesos kada araw ang take-home pay ng minimum wage earners sa Metro Manila. 15 araw pagkatapos ito malithala sa dyaryo o bago pumasok ang Hunyo. Pero dahil allowance ito at hindi kasama sa basic salary, hindi ito kasama sa kwentahan ng overtime, night differential at bonus. Instead of 20 pesos to the basic wage ay cost of living allowance siya. So nahagil namin na 22 pesos na may 2 pesos na projected na baka mag-increase yung prices of oil at saka yung basic commodities. Directly, the minimum wage earner is to the tune of 3 million workers.
those who, because of the application of the COLA, would suffer some wage distortion, then there could be adjustment, and indirectly there could be additional 3.7 million workers. Pinapakita po ng RTWPB na mas mahalaga yung iilan na magbibenepisyo sa ekonomiya kaysa yung mas nakakaraming mga manggagawang naghihirap ng matagal na. Ayon naman sa Anak Pawis, patunay ito na dapat talagang legislated ang wage increase at hindi daan sa wage board. Pero ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECO, posible may mga negosyo pa rin daw na magsagawa ng retrenchment, job rotation o kaya pagkasara ng negosyo kahit equal na lang ang inaprubahan. Matamaan din yung mga small and medium na hirap na makasurvive. Madami din talaga either mag-downsize, magsasara o hindi susunod. Ayon sa DOLE, pwede naman daw mag-apply ng exemption ang mga negosyo basta pasok sa tinakdang mga requirement. Paalala pa ng DOLE, papatawan ng double indemnity ang mga hindi susunod sa pagbibigay ng itinakdang e-COLA. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Plea bargain agreement sa pagitan ng Office of the Ombudsman at ni dating AFP Controller Carlos Garcia. Aprobado na po ng Sandigan Bayan. Maghahain naman ang motion for reconsideration ng Office of the Solicitor General. Narito ang report ni Jamie Santos. Tatlong resolusyon ang inilabas ng Second Division ng Sandigan Bayan tungkol sa kaso ni dating AFP Controller Major General Carlos Garcia. Una, ang pag-aproba nito sa plea bargain agreement para sa mga kasong plunder at anti-money laundering na isinampa laban kay Garcia. Nasunod daw kasi lahat ni Garcia ang kondisyon sa plea bargain, kabilang ang paglipat sa gobyerno ng kanyang mga ari-ariang kinukwestiyon na nagkakahalaga na 135 million pesos. Pero hinihintay pang mailipat na sa pangalan ng gobyerno ang mga US bank deposits at ang Tram Park Avenue condominium na nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero kasi tayo mutual agreement with the United States. Ito yung isang treaty on mutual legal assistance. So by virtue of that agreement, may yung property na Trump condominium tsaka yung US bank deposits, in-order na natin yung ang government, yung government natin, ipapatransfer na natin. Ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang motion of intervention na inihain ng Office of the Solicitor General upang harangin ang plea bargain deal. Pero hindi pa raw tapos ang laban ayon sa Solicitor General. Nagpa-file po kami ng motion for reconsideration kasi yun ho ang requirement ng rules of court. If our motion for reconsideration is denied, then we'll go definitely to the Supreme Court. Kung matatandaan dahil sa plea bargain agreement, kung kaya pinayagang mag-plead ng guilty si Garcia sa mas mababa at bailable na kaso na direct bribery at mabawi ang kasong plunder at paglabag sa anti-money laundering law na unang ikinaso laban sa kanya. Ito ay matapos ang pagkamkam umano niya ng aabot sa mahigit 300 million pesos mula sa Armed Forces of the Philippines. Disyembre ng nakaraang taon nang makalaya si Garcia. Ang Department of Justice nagulat sa resolusyon ng Sandigan Bayan. That's a disappointing development because marami naman remains na very substantive points and arguments yung Office of the Solicitor General in asking for the revocation of the plea bargaining agreement. Pero si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez natuwa sa desisyong ito. It is consistent with the position taken by our special prosecutors that the plea bargain agreement is legal, regular, and above board. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Pagpapatupad ng dadagpasahe sa MRT at LRT na nakatakda sanang simulan ngayong Mayo, muling ipinagpaliban. Ayon kay DOTC Undersecretary Dante Velasco, wala ito sa timing lalo pat malapit na ang pasukan. Bukod dito, may mga legal requirement pa rin na dapat ayusin. Sakaling maipatupad ang fare hike, ang dating 10 pesos na base fare magiging 11 pesos. Dagdag na piso naman sa kada susunod na kilometro. Kaya papatak na 30 pesos ang pinakamahal na pamasahe sa LRT Line 1 at 25 pesos naman ang pinakamahal na singil sa LRT Line 2. 25